ang himala sa Tagaytay. Hindi na siya makakalakat pa, bali ang kanyang gulugot. Ang malamig at matigas na pagsusuri ng doktor ay nagpatigas sa buong VIP suite. Si Marco, isang 17 taong gulang na binatilyo na nahulog mula sa imoblas pala pa, ay nakahiga sa kama. Ang kanyang ama, si Ricardo Javier, ay isang real estate magnate, isa sa mga pinakamayaman sa Pilipinas, na naktayo ang isang imperyong nakakahalaga ng bilyon-bilyong piso, ngunit lahat ng para at kapangyarihan niya ay walang silbi sa harap ng bali na gulugot ng kanyang anak. Umiling ang nga pinakamahuhusay na doktor sa bansa. At ang salitang pag-asa ay unti-unting nawala sa malamig na silit na iyon. Gayunpaman, makalipas ang 6 na buwan, isang himala na hindi inaasahan ng sinuman ang nagsimulang mangyari. Ito ay isang kamanghamanghang kwento na nagsimula sa mga daliri ng isang dalagang Pilipina. Sino nga ba siya? Kung ngayon mo lang maririnig ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe sa aming channel. Naghahatid kami ng mahindi kapanipaniwalang totoong kwento araw-araw. Simulan na natin. Isang Biyernes ng gabi, habang papalubok ang dilim sa Bonifacio Global City, Taguig. Isang hindi kapanipaniwalang pangyayari ang naganap sa 15 palapa ng Javier Tower. Si Marco Javier, 17 taong gulang, ay nahulog mula sa balkonahe matapos ang isang matinding pagtatalo sa kanyang ama. Pralang naman ang alam mo, Dad. Ayokong ganyang buhay. Ang huling sigaw ni Marco ay umaling-awngaw sa pagitan ng nagtataas ang gusali. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Ricardo Javier. Para sa kanya, na inialay ang buong buhay sa pera at kapangyarihan, ang kanyang ana ang tanging tunay na yaman. Ang tunongang sirena ng ambulansya ay pumunit sa katahimikan gabi sa BGC. Walang malay na isinugot si Marcos sa emergency room ng St. Luke's Medical Center. Nangingini na hawa ni Ricardo ang kanyang telepono. Hello, si Marco. Nahulo si Marco. Basa at nangingini ang kanyang boses. Ang dating kalmado at makapangyarihang real estate king ng Pilipinas ay naging isang desperadong ama sa isang iglap. Ang ilaw sa operating room ay hindi namatay sa loop ng 12 oras. 5 pinakamahusay na spine surgeon sa bansa ang tinipon. Walang tigil na naglakad-lakad si Ricardo sa pasilyo. Nasa paligid niya ang kanyang sekretarya at mga abogado, ngunit walang sinuman ang nangahas na kausapin siya. Sa wakas, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Dr. Santos. Tinatanggal ang kanyang surgical gown. Madilim ang kanyang mukha. Mr. Javier, naging matagumpay po ang operasyon. Ngunit ano, Dok? Puno ng pag-aalala ang boses ni Ricardo. Ang lumbar spine po ni Marco ay tuluyang naduro. Malubha ang pinsala sa kanyang spinal cord. Hindi na po siya makakalakad pang muli. Sa sandaling iyon nang hina ang nga tuhod ni Ricardo. Siya, na nakalampas sa maraming krisis sa kanyang buhay, ay tuluyang gumuho sa sandaling iyon. Kahit makano babayaran ko, kahit saan sa mundo, pupuntahan namin. Pakiusap, tulungan niyo ang anak ko. Umiling si Dr. Santos. 30 taon na po akong spine surgeon, ngunit sa ganitong kalalang pinsala, may hangganan po ang modernong medisina. Nang gabing iyon, nabantay si Ricardo sa tabi ng kamangkanyang anak. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Marco na wala pa ring malay. Walang tigil ang pekagos ngang luha mula sa kanyang nga mata. Marco, anak, kasalanan ni Daddy. Hindi kita nabigyan ng sapat na oras. Puro papayaman lang ang inisip ko. Kinabukasan, nagising si Marco, ngunit hindi niya may galaw ang kanyang nga binti. Naintindihan ni Marco ang kanyang kalagayan. Dad, hindi na ba talaga ako makakalakad? Hindi makasagot si Ricardo. Masinikpitan na lamang niya ang hawak sa kamay nga anak. Sa mga sumunod na araw, kinuntak ni Ricardo ang mga espesyalista sa buong mundo mula sa Germany, Switzerland hanggang sa Singapore. Nagpadala siya ng mga tao at nagpalipat ng mga medical team papuntang Maynila. Ngunit iisa lang ang sagot nila. Imposible sa kasalukuyang teknolohiya ng medisina. Tuluyan nang naputol ang kanyang spinal cord, maliban na lang kung may himalang mangyari. Si Ricardo ay isang taong praktikal at makatotohanan. Hindi siya naniniwala sa Diyos o sa mga himala. Tanging pera, kapangyarihan, at pagsisikap ng tao ang pinaniniwalaan niyang makapababago sa mundo. Ngunit ngayon, taimtim siyang umaasa ng isang himala. Lumipas ang 2 linggo. Umaasa na lamang si Marco sa wheelchair. Ang dating masiglang binatilyo na mahilig sa basketball at football ay nakakulong na ngayon sa kama at wheelchair. Unti-unting nawala ang kislap sa kanyang mata. Dad,
Sana namatay na lang ako noon. Ang masalitang iyon ni Marco ay parang punyal na tumusok sa puso ni Ricardo. Unti-unting nalukmok sa depresyon ang kanyang anak. Nakpatawag siya ng mga psychologist, ngunit wala itong gaanong epekto. Muling kinuha ni Ricardo ang telepono. Ngayon, mga eksperto sa alternatibong medisina mula sa iba't ibang panig ng mundo ang kanyang tinawagan. Acupuncture, herbal medicine, chiropractic, at maging nga faith healer. Mataong hindi niya kailanman paniniwalaan nun, ngunit para sa kanyang anak, handa niyang subukan ang lahat. Si Ricardo, narinig niyo na po ba ang tungkol sa tradisyonal na paraan ng panggagamot dito sa Pilipinas? Maingat na tanong kanyang sekretarya na si Jenna. Tradisyon na panggagamot? Opo. Ang ina po ng kaibigan ko ay isang Filipino-American. Sabi niya, mayroon daw po tayong napakatandang sininga, hilot dito. Ibang-iba raw po ang paraan nito kumpara sa Western medicine. Nag-atubili sandali si Ricardo. Ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Maari ko bang makausap ang taong iyon? Nang hapong iyon, nakipagkita si Ricardo sa isang Filipino-American na nurse, si Aling Lorna. Isa siyang kalmadong babae na nasa kalagitnaan ng kanyang 50, Mr. Javier. Mayroon po akong pamangkin sa Pilipinas. Ang pangalan niya ay Tala Reyes, isang 25 taong gulang na babae. Mayroon po siyang espesyal na kakayahan. Espesyal na kakayahan? Opo, pagdating sa pag-ayos ng buto at nerbiyos. Sa Tagaytay, marami po ang nakpupunta sa kanya. Maging ang pasyenteng sinukuan ng doktor. Nag-alinlangan si Ricardo. Maari ba siyang pumarito sa Maynila? Umiling si Aling Lorna. Hindi po. Hindi po alis si Tala sa Tagaytay. Sinasabi niya na kailangan niya ang enerhiya mula sa mga bundok at kalikasan doon upang makapanggamot siya. Sa sandaling marinig iyon, nagdesisyon si Ricardo. Kung gayon, kami ang pupunta sa Tagaytay. Makalipas ang ilang araw, lumipat si Ricardo at Marco patungong Tagaytay sakay ng isang private helicopter kasama ang 3 medical staff at mga caregiver. Nahanda siya ng isang special suite sa pinakamagarang ospital sa Tagaytay. Ngunit ang pamangkin ni Aling Lorna, si Tala Reyes, ay hindi nakatira sa sentro ng lungsod kundi sa isang maliit at lumang bahay na bato sa paanan ng bundok. Ibang-iba ito sa lugar na inaasahan ni Ricardo. Dito ba ang gamutan? Natatakang tanong ni Ricardo. Walang mga makabagong kagamitang medikal, tanging isang tahimik na bahay na bato. Sa hardin, may isang maliit na fish pond at magpunong kawayan na humuhuni sa hangin at dun nakilala nila si Tala Reyes. Si Tala ay malayong-malayo sa inaasahan ni Ricardo. Mga limupat ang tangkad, baling-kinitan na may mahabang tuwid na buhok na nakatali, mukha siyang isang ordinaryong dalaga. Wala siyang suot na puting coat, kundi isang simpleng puting blusa at beige na pantalon. Magandang hapon po, Mr. Javier, bati ni Tala sa matatas na Ingles. Mahinahon ang kanyang boses ngunit may kakaibang kapanatagan. Kaya mo ba talagang gamutin ang anak ko? Nanginginig na tanong ni Ricardo. Napakalaki nga pakakaiba niya sa mga sikat na doktor na nakilala niya. Ang isang bata at simpleng babaeng ito, makakagawa ba talaga ngang himala? Maaari ko po bang makita si Marco? Mahinahong sabi ni Tala. Nakaupo si Marco sa kanyang wheelchair. Ang dating masiglang binatilyo, isang buwan na ang nakalipas, ay mayroon na ngayong matang, walang buhay, nakatitik kay Tala. Hello Marco, ako si Tala. Lumuhod si Tala para magpantay ang kanilang mata. Sa sandaling iyon, bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Marco. Kaya mo ba talaga akong pagalingin? May halong peasa at despresyon ang boses ni Marco. Pwede ko bang tingnan ang katawan mo? Maingat na tanong ni Tala. Tumangaw si Marco. Sa pahintulot ni Marco, maingat na sinimulang hawakan at kapaini. Tala ang kanyang likod at mga binti. Kinakabahang pinanot ni Ricardo ang eksena. Maging ang mga kasamang American medical staff ay may pagdududa sa kanilang mga muha. Bumulong si Dr. Johnson kay Ricardo, Mr. Javier, sa ganitong uri ng folk medicine. Ngunit itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay para patigilin ito. Halos 20 minuto na masusing sinuri ni Tala ang gulugot at mga binti ni Marco. Ang kanyang kamay ay tila may x-ray sa sobrang tumpak. Si Marco, na kinakabahan noong una, ay unti-unting naging komportable sa mainit at magiliw na mga kamay ni Tala. Kumusta? May paasa ba? Desperadong tanong ni Ricardo. Dahan-dahang tumayo si Tala. Seryoso ang kanyang muha. Napakaluba po ang pinsala. Ngunit hindi po imposible.
Mangangailangan nga lang po itong mahabang panahon. Sa sandaling marinig ang salitang iyon, bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Ricardo. Sa loob ng isang buwan, ang tanging narinig niya ay, impossible. Ngunit ang batang Pilipinang ito ang unang nagsabi ng pag-asa. Talagang makakalakat muli ang anak ko. Hindi ko po may papangako, pero gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Ang tapat na sagot ni Tala ay lalong nagbigay ng tiwala. Makbabayad ako kahit makano. Makano ang kailangan? Hindi po ako tumatanggap ng bayad. Sa halip, mayroon po akong ilang kondisyon. Nagulat si Ricardo. Lahat ng mga doktor na nakausap niya ay humingi ng napakalaking halaga. Anong nga kondisyon? Una, kailangan manatili ni Marco dito. Hindi bababas sa 3 buwan. Kailangan niya ang natural na enerhiya ng lugar na ito. Pangalawa, sa panahon ng gamutan, hindi siya maaring sumailalim sa anumang ibang medical treatment. Nagbulungan ang American medical staff. Humakbang si Dr. Johnson. Masyadong mapanganib iyan. Paano kung makaroon ng emergency? Kalmadong sumagot si Tala. Kung may emergency, siyempre dapat siyang dalhin sa ospital. Pero habang ginagawa ko ang aking therapy, hindi ito maaring ihalo sa ibang paraan. Nag-isip si Ricardo. Isinaman niya ang pinakamahuhusay na medical staff mula sa Amerika at ngayon kailangan niyang pauwiin sila. Pangatlo, dapat gusto mismo ni Marco. Hindi siya maaring pilitin, tumingin si Tala kay Marco. Marco, anong sa tingin mo? Nag-isip sandali si Marco. Maraming doktor na ang sumuri sa kanya, ngunit walang sinuman ang naging kasing init ng pakikitungo ni Tala. May kakaibang kapanatagan siyang naramdaman mula sa mga kamay nito. Gusto kong mapagamot dito, sagot ni Marco na ikinampante ni Ricardo. At ang huling kondisyon, tumingin si Tala kay Ricardo. Mr. Javier, kailangan niyo rin pong manatili dito. Ako? Pero paano ang trabaho ko sa kumpanya? Ang pinakakailangan po ni Marco ngayon ay ang kanyang ama. 50% po ng pagaling ay nasa isip at damdamin. Ang salitang iyon ay tumagos sa puso ni Ricardo. Totungang naging abala siya sa trabaho at hindi nabigyan ng sapat na oras ang kanyang anak. Sige, papay ako. Pero ang manatili sa lumang bahay na ito. Huwa po kayong maalala. Maayos po ako ngang magandang matutuluyan ninyo sa malapit. Nakangiting sabi ni Tala. Nang gabing iyon, nanuluyan si Ricardo at Marco sa isang maliit na rest house sa Tagaytay. Para kay Ricardo, nasanay sa 5-star hotels, ito ay isang bagong karanasan. Ngunit ang tanawin nga bundo ay lambak mula sa bintana ay nabigay nga payapaan sa kanyang isipan. Dad, ang ganda dito? Sabi ni Marco, sa unang pagkakataon na may nining sa kanyang mukha. Oo nga, anak, nakakapanata. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaroon sila nga mahabang pag-usap. Hindi tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa mapangarap at iniisip ni Marco. Dad, sa tingin mo ba talaga gagaling ako? Oo naman. Sinabi ni Tala, di ba? Pero Dad, nagulat talaga ako nung sinabi niyang hindi siya tatanggap ng bayad. Sa Amerika, lahat ng doktor, pera agad ang usapan. Iyon din ang pinakanakmarka kay Ricardo. Alam ni Tala kung gaano siya kayaman, ngunit hindi man lang ito nabanggit ng pera. Kinabukasan, naksimula ang tunay na gamutan. Tinuruan ni Tala si Marco nga espesyal na ehersisyo. Sa unang tingin, mukha itong simpleng nagalaw, ngunit tagata ang pawis ni Marco. Talaga bang epektibo ito? Tanong ni Ricardo kay Tala. Ang Western medicine ay sinusubukang ayusin ang nasira. Pero sa ating tradisyonal na pamamaraan, binabalansa natin ang buong katawan. Ang gulugot ang sentro ng katawan. Paliwanag ni Tala. Bali man ang gulugot ni Marco, buhay pa ang makalamnan at nerbiyos sa paligid nito. Ang trabaho natin ay gisingin ang nga iyon. Sa hapon, mayroong acupuncture. Natakot si Marco noong una, ngunit hindi masakit ang makarayom ni Tala. Wow! Ang galing! Hindi talaga masakit. Mahalaga rin ang isip sa acupuncture. Kung natatakot ka, masasaktan ka. Kung relax ka, hindi. Lumipas ang unang linggo. Walang espesyal na pagbabago kay Marco, ngunit halatang bumuti ang kanyang kalooban. Masay siyang nakakausap si Tala araw-araw at nakakasama ang kanyang ama. Nagbago rin si Ricardo. Naglalakat-lakat siya tuwing umaga at mas marami silang oras ni Marco na mag-usap habang kumakain ng simplang pagkain Pilipino. Hinahanap niya muli ang kanyang papel bilang isang ama na nawala sa loob ng 30 taon. Dad, mas maganda ang kutis mo ngayon, sabi ni Marco. Talaga? Mas naalala pa nga ako sa iyo. Pero kapag nakikita kita nakangiti, gumagaan din ang pakiramdam ko. Sa ikalawang linggo,
May kakaibang naramdaman si Marco. May parang kumikiliti sa kanyang mabinti. Tala, ang weird. Yung binti ko. Anong pakiramdam? Parang may manggalanggam. Ano to? Nanining ang mata ni Tala. Magandang senyales yan. Naasisimula ng magising ang nervyos mo. Nang gabing iyon, tinanong ni Ricardo si Tala, may paasa ba talaga, Mr. Javier? Ang determinasyon ni Marco ang pinakamahalaga. At ang pagmamahal ninyo bilang ama, may naramdamang espesyal si Ricardo sa mga salita ni Tala. Ang dalagang ito ay may higit pa sa kaalamang medikal. Ngunit hindi pa nila alam ang tunay na pagkatao ni Tala. Pasapit nga 3 linggo, naubos na ang pasensya ni Ricardo. Walang malaking pagbabago sa kalagayan ni Marco at tambak na ang trabaho mula sa Maynila. Ang ma-emergency call araw-araw ay nagpapahirap sa kanya. Chairman, nasa krisis po ang proyekto sa Cebu. Kailangan po kayong bumalik dito. Pakiusap ng kanyang sekretarya. 1 linggo pa. Kailangan ko pang ang oras. Buntong hininga ni Ricardo. Sakto nun, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Dr. Antonio De Leon, ang pinuno NG Department of Orthopedics, NG Philippine General Hospital, PGH. Nasa kalagitnaan ng 50-has, siya ang itinuturing na pinakamahusay na spine specialist sa Pilipinas. Magandang araw, Mr. Javier. Ako po si Dr. Antonio De Leon, magalang na bati niya. Doktor, bakit po kayo naparito? Nakarating po sa amin ang balita tungkol sa pagpapagamot kay Tala Reyes. Pinag-usapan na po ito sa medical community. Seryoso ang mukha ni Dr. De Leon. Pinag-usapan? Sa mabuting parang po ba? Sa totoo lang po, mas marami ang nakaalala. Ang kondisyon po ni Marco ay isang napakaseryosong kaso kahit sa pananaw ang modernong medisina. Inilabas ni Dr. De Leon ang MRI film. Kung titignan niyo po ang imahang ito, makikita ninyong tuluyan ng naputo ang kanyang spinal cord. Ibig sabihin, mapanganib ang pagsubok sa ganitong alternatibong gamutan, nanginginig ang boses ni Ricardo. Hindi lang po mapanganib, kundi posibleng pag-aksaya lang ang oras. Sinasayang niyo po ang mahalagang panahon para sa pagaling ni Marco? Ang salita ni Dr. De Leon ay yumanis sa puso ni Ricardo. Kung gayon, ano ang dapat naming gawin? Pumunta po kayo sa aming ospital. Gamit ang pinakabagong stem cell therapy at robotic surgery. Baka sakaling may pag-asa pa siyang bumuti. Sakto nun, lumabas si Tala mula sa bahay. Nagtama ang kanilang mata ni Dr. De Leon. Tala, matagal na rin tayong hindi nakita. Isang simpleng tango lang ang isinagot ni Tala. Naparito po pala kayo, doktor. May kakaibang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Naramdaman ni Ricardo na makakilala sila. Tala, magpapakatoto na ako sa iyo. May hangganan ang paraan mo ngang panggagamot. Wala itong siyentipikong basehan. Direktang sabi ni Dr. De Leon. Walang siyentipikong basehan? May bahit ng lami sa boses ni Tala. Ang tradisyonal na medisina ay isang agam din na may libu-libong taon karanasan edetos. Iba lang ang aming pamamaraan kumpara sa Western medicine. Pro sa realidad, ang kondisyon ni Marco. Doktor, pasyente ko po si Marco. Ang desisyon tungkol sa kanyang paggagamot ay nasa kanya at sa kanyang pamilya. Natigilan si Dr. De Leon sa matatag na pananalita ni Tala. Nalilito si Ricardo. Sa isang panik, ang pinakamahusay na propesor ng medisina sa Pilipinas. Sa kabilang panik, isang misteryosong dalaga. Doktor, makakilala po ba kayo? Oo, dati siyang nagtrabaho sa aming ospital. Nagulat si Ricardo sa sinabi ni Dr. De Leon. Doktora po pala si Tala? Hindi, physical therapist siya, ngunit. Uminto si Dr. De Leon. Ngunit ano po? Na-curious si Ricardo. May isang espesyal na pangyayari. Pagkatapos nun, umalis si Tala sa ospital at nagsimulang manggamot ng sarili dito. Tumigas ang ekspresyon ni Tala. Doktor, pakiusap, huwag na nating pag-usapan iyan dito. Bakit hindi? May karapatan si Mr. Javier na malaman kung anong klaseng tao ang pinakakatiwalaan niya para sa kanyang anak. Tumindi ang tensyon sa pagitan ni na Dr. De Leon at Tala. Sakto nun lumabas si Marco mula sa bahay. Anong nangyayari? Ang lakas ng boses niyo, sabi ni Marco habang papalapit sa kaing wheelchair. Oh Marco, ako si Dr. Antonio De Leon. Lumapit si Dr. De Leon kay Marco. Bakit hindi mo subukan ang pinakabagong gamutan sa aming ospital?
Sa tingin ko, mas epektibo iyon kaysa sa ginagawa ninyo ngayon. Nag-alilangan si Marco. Gusto ko po ang terapi ni Tala. Pakiramdam ko, bumubuti ako. Talaga? Anong pagbabago ang nararamdaman mo? Tanong ni Dr. De Leon na may pagdududa? May parang kumikiliti po sa mabinti ko? Dati, wala akong maramdaman. Posibleng phantom pain lang iyan? Iba iyan sa tunay na pagaling ng nerbiyos. Nawala ang paasa sa mukha ni Marco sa sinabi ni Dr. De Leon. Phantom pain? Oh, isang phenomenon na karaniwan sa mga pasyenteng may pinsala sa nerbiyos. Hindi tunay na bumabalik ang pakiramdam, kundi nakakaruan lang ilusyon ang utak. Nawala ang kislap ng pag-asa sa mukha ni Marco. Lumapit si Tala sa kanya. Marco, maniwala ka sa nararamdaman mo. Hindi na sisinungaling ang katawan mo. Pero sabi ng doktor, hindi niya direktang nahawakan ang katawan mo. Araw-araw kong nararamdaman ang pagbabago sa katawan mo. Bahagyang ngumisi si Dr. De Leon. Tala, iba ang emosyonal na pang-alis sa medikal na gamutan. Mas malupit ang magbigay ng maling pag-asa sa pasyente. Maling pag-asa? Tumalas ang boses ni Tala. Hindi niyo po yata alam kung gaano kahalaga ang pag-asa para sa isang pasyente. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Ang siyentipikong katotohanan, habang tumitindi ang kanilang pagtatalo na magitan si Ricardo. Sandali. Pakiusap, huwag kayong matalo sa harap ni Marco. Ngunit nasaktan na si Marco. Dad, hindi na ba talaga ako gagaling? Lahat bang nararamdaman ko ilusyon lang? Nangingini ang boses ni Marco. Marco? Sinubukang aliwin ni Ricardo ang anak, ngunit pumasok na ito sa loob ng bahay. Iniabot ni Dr. De Leon ang kanyang calling card kay Ricardo. Mr. Gavier, pag-isipan niyo pong mabuti. Nakasalalay dito ang kinabukasan ng inyong anak. Paalis ni Dr. De Leon, naiwan si Ricardo at Tala. Tala, magsabi ka na matuto. Gagaling pa ba talaga si Marco? May pakiusap sa boses ni Ricardo. Mr. Gavier, hindi po ako nagsisinungaling. Mayroon pong tunay na pagbabagong nagaganap sa katawan ni Marco. Pero kung totoo ang sinabi ni Dr. De Leon, si Dr. De Leon po ay tumitingin lang sa MRI at CT scan. Ngunit hindi may papaliwanag ng mga makinang iyon ang kabuuan ng katawan. Buntong hininga si Tala. Kung nadududa po kayo, ititigil na po natin ang gamutan. Hindi po posible ang pagaling kung walang tiwala. Nataranta si Ricardo sa sinabi niya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Naintindihan ko po. Wala akong degree sa medisina at hindi ako sikat. Natural lang na ikumpara ako sa isang tulad ni Dr. De Leon. May bahid ng sakit sa boses ni Tala. Nang gabing iyon, nausap ng masinsinan si Ricardo at Marco. Marco, anong sa tingin mo? Dapat ba talaga tayong pumunta sa ospital ni Dr. De Leon? Ikaw, Dad, anong sa tingin mo? Hindi ko alam, pero ikaw ang dapat magdesisyon nito. Nag-isip ng malalim si Marco. Dad, gusto kong maniwala kay Tala. Siya lang ang nag-isang tao na hindi sumusuko sa akin. Gabi na nang gapuntan ni Ricardo si Tala. Tala, pasensya na. Pakiusap, ipagbatuloy mo ang paggagamot. Numiti si Tala. Nagdesisyon na po si Marco. At gusto ko na ring maniwala sa iyo. Ngunit, sa isang sulok ng puso ni Ricardo, mayroon pa ring padududa. Tama kaya ang desisyong ito? At ano ang espesyal na pangyayari sa pagitan ni Tala at Dr. De Leon? Parami ng parami ang tanong sa isip ni Ricardo. Ilang araw ang lumipas mula nang bumisita si Dr. De Leon, ngunit balisa pa rin ang puso ni Ricardo. Araw-araw, may emergency calls mula sa Maynila at bumabagsak na rin ang stock price ng kanyang kumpanya. Chairman, hindi na po maganda ito. Hindi lang ang proyekto sa Cebu, pati na rin ang development sa Davao ay nanganganib, pakiusap ng kanyang CFO. Isang buwan na lang, pakiusap. Pinipilit ni Ricardo na magpakatatag, ngunit sa loob niya, lumalaki ang kanyang pakabalisa. Sakto nun, may isang interesantang kwento si Marco. Dad, may kinwento sa akin si Tala kanina. Anong kwento? Nung nagtatrabaho pa daw siya sa PGH, may isang kamanghamanghang nangyari. Nakuha nito ang atensyon ni Ricardo. Ano yon? May ginamot siyang isang 8 taong gulang na bata na naparalisa ang kalahati ng katawan dahil sa isang car accident. Pagkatapos ng 6 na buwan, tuluyan daw itong nakalakad. Ngunit huminto si Marco. Pero ano? Hindi naniwala ang doktor sa resulta. Sa halip, pinaghihinalaan pa siyang nakmanipulong ng datos.
Nagulat si Ricardo. Sakto nun, lumabas si Tala mula sa bahay. Tala, narinig ko kay Marco ang tungkol sa dati mong kaso. Dumilim ang mukha ni Tala. Hindi na po mahalaga iyon, pero sa tingin ko kailangan kong malaman. Bilang ang mga pasyente mo, buntong hininga si Tala. Kung gusto niyo po talagang malaman, kausapin niyo po ang inang bata. Ang inang bata? Opo, si Ginang Susan Cruz. Nakatira pa rin po siya sa Quezon City. Nang hapong iyon, pumunta si Ricardo sa Quezon City para makipakita kay Ginang Susan Cruz. Isa siyang ordinaryong may bahay na nasa 40S. Hinihintay niya si Ricardo sa isang coffee shop. Magandang araw po, Mr. Javier. Tumawag po sa akin si Tala. Ang unang impression kay Ginang Cruz ay isang mabait at palakaibigang babae. Ginang Cruz, gusto ko po sanang marinig ang kwento tungkol sa inyong anak. Ah, si Miguel po ba? Biglang sumigla ang mukha ni Ginang Cruz. Kumusta na po si Miguel ngayon? Malakas at malusok po. Second year high school na siya ngayon at gusto niyang maging soccer player. Nagulat si Ricardo. Soccer player? Kahit naparalisa siya nun? Opo, hindi po baka panipaniwala? Ako rin po noong una. Kinuha ni Ginang Cruz ang kanyang telepono at nagpakita ng malitrato. Isang batang lalaki na masayang naglalaro ng soccer. Ito po ba talaga ang batang naparalisa? Opo. 5 taon na po ang nakalipas, na aksidente po siya sa sasakyan at napinsala ang kanyang gulugot. Inoperahan siya sa PGH pero walang nangyari. Biglang lumungkot ang boses ni Ginang Cruz. Talagang desperado po kami noon. Isang 8 taong gulang na bata na habang buhay na naka-wheelchair. Paano po kayo nakakilala ni Tala nun? Si Tala po ay isang physical therapist sa ospital. Siya po ang na-assign kay Miguel. Humigop ng saa si Ginang Cruz. Noong una, akala ko po ay pareho lang siya sa ibang therapist. Pero iba po si Tala. Paano po siya naging iba? Ang ibang nga tao po ay tinitingnan si Miguel na may awa. Pero si Tala tinrato niya si Miguel bilang isang normal na bata. Palagi niyang sinasabi, Miguel, makakatakbo ka ulit. Tumango si Ricardo. At ang paraan din po ang kanyang panggagamot ay ibang-iba. Ang ibang therapist ay gumagamit lang ng makina para sa muscle exercises. Pero si Tala, palagi niyang kinakausap si Miguel, kinagamot niya ang kaloban niya. Kinagamot ang kaloban? Opo, nawalan na po kasing tiwala sa sarili si Miguel. Inuna pong pagalingin ni Tala ang kanyang kaloban. At gumamit din siya nga espesyal na acupuncture at masahe. Nanining ang mata ni Ginang Cruz. Pakalipas nga 2 buwan, biglang gumalaw ang daliri sa paa ni Miguel. Akala ko po nung na ay illusion lang. Pero sabi ni Tala, dito na po tayo magzizimula. Ano po ang naging reaksyon ng madoktor nun? Dumilim ang mukha ni Ginang Cruz. Iyon po ang naging problema. Hindi po naniwala ang madoktor. Sabi nila, sa MRE, putol pa rin ang manerbiyos. Kasama po ba doon si Dr. Antonio De Leon? Opo, siya po ang head doctor nun. Hindi po niya kinilala ang pagaling ni Miguel. Buntong hininga si Ginang Cruz. Sa 4 na buwan, nakalakad si Miguel ngang ilang hakbang ng walang tulong. Nakagulo po ang buong ospital nun. Anong gulo po? Nakaroon po ang medical conference. Pinilit nilang ipaliwanag ni Tala kung paano naging possible iyon. Napahinga ng malalim si Richardo. Ipinaliwanag po ni Tala ang kanyang paraan, ngunit binatikos siya nga, doktor na wala raw itong siyentipikong basehan. Ang mas masakit pa, pinagihinalaan pa siya nga ilang doktor na manipula ng medical records. Ano po? Opo, na baka mali daw ang unang resultang MRI, na hindi naman daw ganun kaluba ang kaso at pinalaki lang, may galit sa boses ni Ginang Cruz. Napakalaking sugat po nun para kay Tala. Inialay niya ang kanyang buhay para pagalingin si Miguel, tapos hindi nila kinilala ang resulta. Kaya po ba siya umalis sa ospital? Opo, sabi po ni Tala, hindi na siya makakapanggamot ng pasyente sa ganoong klaseng kapaligiran. Pinunasan ni Ginang Cruz ang kanyang luha. Napakalaki po ang utang na loob ko kay Tala. Binigyan niyang bagong buhay ang aking Miguel. Pero bakit po hindi kinilala ang ibang doktor? Dahil hindi po nila maipaliwanag. Dahil hindi nila maindinihan gamit ang kanilang kaalaman. Muling kinuha ni Ginang Cruz ang kanyang telepono. Ito po ang litrato, Lasya. Champion sila sa soccer tournament. Hawa niya ang tropeo. Ito po ang sulat ni Miguel para kay Tala. Ipinakita ni Ginang Cruz ang sulat. Tita Tala, kapag naging soccer player na po ako, ang unang goal ko ay para sa inyo. Kung wala po kayo, siguro nakaupo pa rin ako sa wheelchair ngayon.
Maraming salamat po na masaang nga mata ni Ricardo. Mr. Javier, magtiwala po kayo kay Tala. Espesyal po siyang tao, buong pusong sabi ni Ginang Cruz. Ako rin po nung una ay naaduda. Mukha siyang bata at walang karanasan. Pero mayroon po siyang wala sa ibang tao. Ano po iyon? Pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal sa pasyente. At ang determinasyon na hinding-hindi sumusuko. Sa pakikipakita kay Ginang Cruz, maraming naintindihan si Ricardo na si Tala ay hindi isang ordinaryong manggagamot at kung gaano kasama ang epekto ngang makitit na pag-isip sa medical community. Nang gabing iyon, pabalik sa Tagaytay, pinuntahan ni Ricardo si Tala. Tala, nakausap ko na si Ginang Cruz. Tahimik na tumango si Tala. Narinig niyo na po pala ang kwento ni Miguel. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang ganoong kahalagang bagay? Hindi na po iyon mahalaga. Nakaraan na po iyon. Hindi, napakahalaga nito. Ito ang patunay ng iyong kakayahan. Mapait na ngumiti si Tala. Patunay? Dahil po sa patunay na iyan, labis po akong nasaktan nun. Dahil hindi kinilala ni na Dr. De Leon? Opo, para sa kanila. Ito ay isang bagay na hindi may paliwanag. Wala po kasi sa kanilang textbook sa medisina. May lungkot sa boses ni Tala. Pero gumaling ang pasyente. Hindi ba iyon ang pinakamahalaga? Tama po, pero hindi ganun ang tingin ng medical community. Sakto nun, lumabas si Marco mula sa bahay. Tala, hindi ba oras na para sa terapi ko? Oo nga. Marco, handa ka na ba? Muling sumigla ang mukha ni Tala. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, napanata ang kalooban ni Richardo. Ang pagdududa niya kay Tala ay tuluyan ng nawala at napalitan ng paganga. Ngunit hindi pa rin niya alam ang tunay na pagkataon ni Tala. Ang paggagamot kay Miguel ay maliit na bahagi lamang pala ang kanyang kuwento. Pagsapit ng ika-6 na linggo ng gamutan, isang kamanghamanghang pagbabago ang naksimula. Habang sinusubukang bumangon ni Marco sa kama, bahagyang nangini ang kanyang binti. Dad, tingnan mo. Ang binti ko! Sigaw ni Marco na puno ng tuwa. Dali-daling lumapit si Ricardo at nakita niyang bahagyang nanginginig ang kalamnan sa kanang binti ni Marco. Oh, toto ba to? Nanginginig ang boses ni Ricardo. Kalmadong sinuri ni Tala ang binti ni Marco. Magandang senyales. Unti-unti nang nakakaunay muli ang nerbiyos. Talaga? Talaga bang gumagaling na ako? Bumuhos ang luhangang tuwa mula sa mga mata ni Marco. Mula sa araw na iyon, bumilis ang mapagbabago. Paggalipas ng 3 araw, naigagalaw na ni Marco nang bahagya ang kanyang madaliri sa paa. Pagkalipas ng 1 linggo, kaya na niyang itiklop ng kaunti ang kanyang tuhod. Araw-araw, nasasaksihan ni Ricardo ang isang himala. Ngunit ang mas kamangha-mangha ay ang pagbabago sa paisip ni Marco. Ang binata na lukmo sa depression ay muling ngumingiti. Dad, pakiramdam ko talaga, makakalakad na ulit ako. Habang naririnig ang masiglang boses ni Marco, pinigilan ni Ricardo ang kanyang maluha. Pagsapit ng 8 linggo, isa pang mas malaking sorpresa ang nangyari. Nakatayo na si Marco ng sandali sa tulong ng walker. Oh my God, bulong ni Ricardo. Sa taon yun, dumating ang nga hindi inaasahang bisita. Isang medical correspondent mula sa CNN na si Lisa Thompson at ang kanyang chamraman galing pa sa Amerika, Mr. Javier. Magandang araw po. Ako po si Lisa Thompson mula sa CNN. Si Lisa ay isang matalas na babae na nasa 40s. CNN? Bakit po kayo nandito? Pinag-usapan na po kayo sa medical community sa Amerika. Isang pasyenteng imposible raw gumaling ay milagrosong nakaka-recover sa Pilipinas. Matalas ang tingin ni Lisa. Ngunit may mga nakdududa rin po. Nandito kami para alamin kung ito ba ay tunay na medical na pagaling o isang pinalaking publicity lamang. Nag-alinlangan si Ricardo. Pagdududa? Pero ang anak ko ay, siyempre po. Ngunit kailangan ng tamang pagsusuri. Maari po ba naming makausap si Tala Reyes? Sakto nun, lumabas si Tala mula sa bahay. Nang makita ni Lisa si Tala, hindi niya naitago ang kanyang pagkagulat. Siya po ang manggagamot. Napakabata niya. May halong paalinlangan sa tono ni Lisa. Magandang araw po. Ako po si Tala Reyes. Kalmadong bati ni Tala. Miss Reyes, may ilang katanungan po ako tungkol sa paggagamot kay Marco. Anong paraan po ang inyong ginagamit? Isang kombinasyon pong tradisyonal na hilot at modernong rehabilitasyon. Mayroon po ba itong siyentipikong basehan? Matalas ang tanong ni Lisa. Siyentipikong basehan? Naatubili sandali si Tala.
ang aming tradisyonal na pamamaraan ay may ibang pananaw kumpara sa Western medicine? Pinapahalagahan po namin ang balanseng buong katawan at ang daloy ng enerhiya. Daloy ng enerhiya? Hindi po ba't hindi pa iyan napatutunayan ng agham? Bahagyang ngumisi si Lisa. Sakto nun, lumabas si Marco mula sa bahay gamit ang isang walker. Nagulat si Lisa at ang tiyamraman. Ang binatang iyan, si Marco Javier? Opo. Ang anak ko, may pagmamalaking sagot ni Ricardo. Talaga? Isang paralisado pero nakakatayo na siyang ganyan? Hindi may tago ni Lisa ang kanyang pakamanga. Dahan-dahang humakbang si Marco. Kahit may tulong ng walker, halatang sarili niyang lakas ang ginagamit. Hello po, ako po si Marco, masayang bati niya. Marco, hindi ka panipaniwala. Narinig kong naka-wheelchair ka lang ilang linggo na ang nakalipas. Opo, pero pinagaling po ako ni Tita Tala. Ang tapat na sagot ni Marco ay umanti sa puso ni Lisa. Miss Reyes, paano naging posible ito? Mas seryoso na ngayon ang tono ni Lisa. Huminga ng malalim si Tala. Sa totoo lang po, hindi ako isang ordinaryong physical therapist. Lahat ng mata ay nakatuon kay Tala. Ako po ay isa sa mga huling tagapagmana ng tradisyonal na sining ng panggagamot sa aming angkan. Sa loob ng daan-daang taon, ipinapasa na po sa aming pamilya ang isang espesyal na paraan ng paghihilot. Nagulat si Ricardo. Daan-daang taon? Opo. Mula pa po sa panahon bago dumating ang mga Kastila, ang aming nga ninuno ay mga kilalang manghihilot. Ako po ang tagapagmana sa henerasyong ito. Naging interesado si Lisa. Tagapagmana? Ibig sabihin, mayroon kayong isang sikretong pamamaraan? Hindi po sikreto, kundi isang kakayahang makita ang hindi nakikitang iba. Anong kakayahan? Lumapit si Tala kay Marco. Marco, pwede ka bang umiga sandali? Umiga si Marco sa kama. Habang hinahaplos ni Tala ang kanyang likod, sinabi niya, ang manerbiyos dito sa lumbar spine niya ay 90% ng makaduktong. Ang itaas na bahagi ay nasa 10% pa lang. May pagdududa sa mukha ni Lisa. Sa pahawa lang. Alam niyo na po iyan? Ang mamiyembro po ang aming angkan ay ipinanganak na may ganitong kakayahan. Para po itong isang uri ng third eye. Ngumisi si Lisa. Third eye? Hindi po ba't napaka-unscientific niyan? Sakto nun, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Lumapit si Tala kay Lisa. Ma'am, may problema po ba kayo sa kaliwang balikat ninyo? Natigilan si Lisa. Paano niyo po nalaman? At ang kanang tuhod niyo po ay madalas sumakit. Na-aksidente po kayo noong nakaraang taon. Tama po ba? Namutla si Lisa. Paano? Paano niyo po nalaman? Hindi ko pa po iyon sinasabi kaninuman. Nakikita ko po. Ang bahaging katawan ninyo na may sakit ay maibang kulay. Kalmadong paliwanag ni Tala. Gulat na gulat din si Ricardo. Tala kung gayon, nakikita mo rin ang katawan ko? Mr. Javier, mayroon po kayong ulcer dahil sa stress. At matigas po ang inyong lig at balikat. At saka, uminto si Tala. At saka ano? May kaunti po kayong aritmia sa puso. Dahil po siguro sa stress at pagod. Gulat na gulat si Ricardo. Iyon mismo ang resulta ng kanyang huling check-up. Tuluyan nang namangha si Lisa. Hindi ka paniwala? Nang hindi hinahawakan. Alam mo ang maiyon. Ito po ang kakayahan ng aming angkan. Ang aking ama, ang aking lolo, lahat sila ay may ganitong kakayahan. May lungkot sa mukha ni Tala. Ngunit ngayon, ako na lang po ang natitira. Wala na pong magmamana ng kakayahang ito. Naging mausisa si Ricardo. Bakit po kayo na lang? Sa modernong panahon, halos wala na pong naniniwala sa ganitong kakayahan. Habang umuunlad ang medisina, ang tradisyonal na panggagamot ay itinuturing na pamahiin. May malalim na panghihinayang sa boses ni Tala. At dahil din po babae ako, ayon sa tradisyon, lalaki lang po ang dapat magmana. Ngunit na aksidente po ang kuya ko noong bata pa siya, kaya ako na lang po ang natirang tagapagmana. Noon, maingat na naksalita si Marco. Tita Tala, ibig sabihin, tuluyan na po ba talaga akong gagaling? Mainit na tiningnan ni Tala si Marco. Oh, Marco, kung magpapatuloy ang bilis ng pagaling mo, sa loob ng 3 buwan, makakalakat ka na ng walang tulong. Sumunyas ang reporter sa kanyang tiyamraman. Ito ay isang napakagandang kwento. Kailangan itong may palabas. Ngunit ibinagayway ni Tala ang kanyang kamay. Huwag po, ayaw ko pong sumikat. Bakit po?
Hindi ba't dapat malaman ng matao ang ganitong kahangahangang kakayahan? Kapag sumikat po ako, mawawala na ako ng oras para gamutin ang taong tunay na nangangailangan ng tulong. At saka, naalala ni Tala ang nakaraan. At tulad po nangyari kay Miguel, ayoko na pong muling padudahan. Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Tala. Tala, maraming salamat. Kung wala ka, ang anak ko. Hindi po, Mr. Javier. Ang determinasyon po ni Marco ang pinakamalaki. Nang gabing iyon, tila isang bagong mundo ang nakita ni Ricardo. Nang malaman niya ang tunay na pagkatao ni Tala, naintindihan niya ang lahat. Hindi lang siya isang manggagamot, kundi isang espesyal na nilalang na may misteryosong kakayahan at daan-daang taon ng tradisyon. Ngunit, ito ay simula pa lamang ng isang kamanghamanghang kwento. Ang pagaling kay Miguel ay maliit na bahagi lamang pala. 2 linggo matapos malaman ang sikreto ni Tala, mas naging kamanghamangha ang bilis ng pagaling ni Marco. Ngayon, kaya na niyang maglakad ng 10 metro nang walang anumang tulong. Dad, tingnan mo, kaya ko nang mag-isa. Masayang tumakbo si Marco palapit kay Ricardo. Medyo hindi pa stable, ngunit halatang sarili niyang lakas ang ginagamit. Marco, niyakap ni Ricardo ang kanyang anak. Pareho silang lumuluha. Ngunit nang kumalat ang balita ang kanyang milagrosong pagaling, nagimbal ang medical community. Unang-una, muling bumisita si Dr. Antonio de Leon. Ngayon, kasama na niya ang 5 doktor mula sa PGH. Mr. Javier, narinig namin ang balita tungkol sa pagaling ni Marco. Talagang nakakagulat. May bahid ng pag-atubili sa boses ni Dr. de Leon. Opo, para pong isang himala, may pamamalaking sagot ni Ricardo. Ngunit, kailangan pong tamang medikal na pasusuri. Kung papayag po kayo, maaari po ba naming kunan muling MRI ang inyong anak sa aming ospital? Siyempre, kahit kailan. Nang hapong iyon, sumaylalim si Marco sa masusing pagsusuri sa PGH. Muling kinunan ang lahat. MRI, CT scan, at iba't ibang nerve conduction test. Kinakabahan sila habang hinihintay ang resulta. Paano kung hindi maganda ang resulta ang pagsusuri? Pakalipas ng 3 oras, naktipon sina Dr. De Leon at ang doktor sa isang conference room. Ang kanilang muha ay puno nga pagkamangha. Mr. Javier, hindi po ito may paliwanag ang medisina. Nanginginig ang boses ni Dr. De Leon. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Nagre-regenerate po ang kanyang spinal cord. Ang nervyos na tuluyang naputol ay muling nakakaduktong. Itinuro ngang isang radiologist ang MRI field. Pero sabi niyo po, imposible ang spinal cord regeneration sa kasalukuyang medisina? Nalilitong tanong ni Ricardo. Tama po. Kaya nga po kami nagugulat. Ito po ay isang kaso na hindi pa kailanman naitala sa kasaysayan ng medisina, sabi ng isang neurologist. Kung gayon, tuluyan na po bang gagaling ang anak ko? Opo. Sa kasalukuyan niyang estado, mahigit 95% na po siyang bumalik sa normal. Hindi po kapanipaniwala. Ngayon, napilitan ng kilalanin ni Dr. De Leon ang kakayahan ni Tala. Maari po ba naming makausap si Tala Reyes? Gusto po naming malaman kung paano ito naging posible. Lahat ng mga doktor ay gustong makilala si Tala. Kinabukasan, hindi lang mga doktor mula sa PGH ang dumating sa bahay ni Tala, kundi pati na rin mula sa UST at medjing mga doktor mula sa Amerika at Germany. Reyes, anong uri ng therapy ang ginamit ninyo? Tanong ng isang profesor mula sa Germany. Ginamit ko po ang tradisyonal na hilot. Wala pong espesyal, mapakumbabang sagot ni Tala. Ngunit ang spinal cord regeneration ay. Ang Western at Eastern medicine po ay may makaibang pananaw sa katawan ng tao. Ang Western medicine ay tumitingin sa bahagi, habang kami ay tumitingin sa kabuuan, paliwanag ni Tala. Ano po ang ibig sabihin ng kabuuan? Tanong ni Dr. De Leon. Ang katawan po ang tao ay may daloy ng enerhiya. Kapag barado ang daloy na ito, nakakasakit tayo. Kapag pinaganda natin ang daloy, gumagaling tayo. Ang enerhiya po ba ay isang konseptong napatunayan ng ang agam? Tanong ng profesor mula sa Germany. Ngumiti si Tala. Professor, mayroon po ba kayong aritmia sa puso? At may maunang sintomas na rin po kayo ng diabetes? Nagulat ang profesor. Paano? Hindi ko pa iyon sinasabi kaninuman? Ito po ang aming tradisyonal na pamamaraan. Nakikita namin ang hindi nakikita at naririnig ang hindi naririnig. Sa sinabi ni Tala, lahat ng mga doktor ay napahinga ng malalim. Kung gayon, kaya niyo rin po bang gamutin ang ibang pasyente? Maingat na tanong ni Dr. De Leon.
Depende po sa kondisyon at determinasyon ng pasyente. Hindi ko po kayang pagalingin ang lahat. Ngunit hindi ba dapat ninyong ibahagi ang ganitong kahangahangang kakayahan sa mas maraming tao? Mungkahi ni Dr. De Leon? Umiling si Tala. Mas mahalaga po sa akin na tuluyang mapagaling ang isang taong tunay na nangangailangan kaysa gamutin ang maraming tao ng hindi lubos. Sakto nun, tumakbo si Marco mula sa bahay. Tumatakbo na siya ng normal. Tita Tala, sa tingin ko, magaling na po ako. Nang makita nga doktor ang masiglang si Marco, lahat sila ay namangha. Talagang. Tuluyan na siyang gumaling, pinunasan ng Profesor Muller sa Germany ang kanyang luha. 30 taon na akong doktor, ngayon lang ako nakakita nga nitong himala. Nang gabing iyon, pag-alis ng mga doktor, nagpasalamat si Ricardo kay Tala. Tala, hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo. Hindi po kailangan. Sapat na po sa akin na makitang masaya si Marco. Buong pusong sabi ni Tala. Ngunit gusto kong magbigay ng regalo. Para o kahit ano, wala po talaga akong kailangan. Naatubili sandali si Tala. Maliban po sa isang bagay. Ano iyon? Gusto ko pong malaman kung anong klaseng tao ang magiging si Marco sa hinaharap. Kung ano ang natutunan niya sa karanasang ito. Tiningnan ni Ricardo si Marco. Masayang tumatakbo ang kanyang anak sa hardin. Malaki ang ipinabago ni Marco. Mas naging mabait siya at sinusubukang intindihin ang ibang tao. Iyon po ang pinakamalaking pagaling. Mas mahalaga po ang pagaling ng kalooban kaysa sa katawan. Lubos na sumang-ayon si Ricardo sa sinabi ni Tala. Nang gabing iyon, isang espesyal na dokumentaryo ang ipinalabas sa CNN. Detalyadong iniulat ni Lisa Thompson ang milagrosong pagaling ni Marco. Ipinapakita nito na mayroong isang mahalagang bagay na nakakaligtaan ang modernong medisina. Hindi dahil hindi ito may paliwanag ng akam ay hindi na ito umiral. Ang huling komento ni Lisa ay umalinggaw-nggaw sa buong mundo. Pagkatapos ng broadcast, dumaksa ang ngahiling ng panggagamot mula sa buong mundo kay Tala. Ngunit magalang niyang tinanggihan ang lahat. Tala, bakit mo tinatanggihan? Napakaraming taon nangangailangan ng tulong. Hindi maintindihan ni Ricardo. Mr. Javier, may hangganan po ang aking kakayahan. Kung gagamitin ko po ito ng walang ingat, baka hindi ko na matulungan ang mataong tunay na nangangailangan. Tumango si Ricardo sa matalinong sagot ni Tala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pa rin alam ni Ricardo na may mas malaki pang sikretong itinatago si Tala. At ang sikretong iyon ay malapit ng mabunya sa isang kamangha-manghang paraan. Ilang araw pa, isang hindi inaasahang balita ang dumating. Ang mga doktor mula sa buong mundo na narinig ang tungkol sa pagaling ni Marco ay dumarating sa Pilipinas. Gusto nilang matutunan ang paraan ng panggagamot ni Tala. Tala? Mukhang hindi na magiging tahimik ang buhay mo? Nag-aalalang sabi ni Ricardo. Ayos lang po. Mayroon po akong plano. May niningsam nga mata ni Tala na tila may napagdesisyonan na. Ano nga ba ang mas malaking sikretong itinatago ni Tala? Isang linggo matapos mapunta sa sentro nga atensyon ng mundo, dinala ni Tala sina Ricardo at Marco sa likod ng bahay. Doon, may isang maliit at lumang kapilya na walang nakakaalam. Tala, anong lugar ito? Natatakang tanong ni Ricardo. Ang lugar kung saan nakatago ang kasaysayan aming angkan. At ang lugar kung saan naroon ang katotohanan ng matagal ko nang itinatago? Seryoso ang boses ni Tala? Sa lupngang kapilya, may iba't ibang malumang kagamitan na nagpapatunay nga daan-daang taon ng kasaysayan. Malumang kasulatan tungkol sa medisina. At mga larawan ng mga naunang tagapagmana. Napakaluma na palang ang kasaysayan ninyo? Namanghang sabi ni Marco. Oh, pero hindi ito ang pinakamahalaga. Mula sa isang sulok ng kapilya, kinuha ni Tala ang isang lumang tala-arawan. Ito ang tala-arawan ng aking ama. Ang huling regalo niya sa akin bago siya pumanaw. Binuklat ni Tala ang tala-arawan. Mr. Javier, sa totoo lang po, hindi aksidente na ginamot ko si Marco. Nagulat si Ricardo. Hindi aksidente? Opo, ito po ay isang bagay na hinulaan ng aking ama 20 taon na ang nakalipas. Ipinakita ni Tala ang isang pahina ng tala-arawan. Pakalipas ng 20 taon, isang anak ng milyonaryo mula sa kanluran ang mahuhulo mula sa ika. Imablas palapa at mababalyan ng gulugot. Sa pamamagitan niya, matutupad ang tunay na misyon ng ating angkan, nagulat si Ricardo at Marco. 20 taon na ang nakalipas ng isulat iyan. Opo, may kakayahan ang aking ama na makita ang hinaharap. Wala po akong ganoong kakayahan, ngunit ipinapatuloy ni Tala ang pagbabasa.
Ang pagaling ng batang iyon ay hindi lang isang medikal na paggagamot. Ang tunay na pagaling ay nagmumula sa pag-ibig. Kapag nagsama-sama ang pag-ibig ng ama, ang dedikasyon ng manggagamot, at ang determinasyon ng pasyente, doon mangyayari ang himala. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Ricardo. Kung gayon, ang pagaling ni Marco ay, opo, mahalaga po ang teknik, ngunit ang pinakamalaking lakas ay ang pagmamahal ninyo, Mr. Javier. Ang inyong buong pusong pag-alayng lahat para sa inyong anak, ang pananatili ninyo dito, tiningnan ni Tala si Ricardo. At ang determination ni Marco na hindi sumuko at lumaban hanggang sa huli, iyon ang lumikhang tunay na pagaling. Naantik si Marco. Kung gayon, gumaling ako hindi lang dahil sa kakayahan ni Tita Tala. Tama, ang teknik ay 10% lang. Ang natitirang 90% ay pagmamahal at determinasyon, nakangiting sabi ni Tala. Ngunit may mas mahalaga pa pong bagay. Binuklat ni Tala ang huling pahina ng Tala-arawan. Tala anak, kung binabasa mo na ito, ibig sabihin na simula na ang iyong misyon. Hindi ka lang isang manggagamot ng pasyente, kundi isang tulay na maunay sa medisina ng silangan at kanluran. Ang anak ng milyonaryong iyon ang magiging simula. Nagulat si Ricardo. Isang tulay sa pagitan ng medisina ng silangan at kanluran? Opo, ang huling habilin ng aking ama. Panahon na para hindi na makumpetensya ang silangan at kanluran, kundi matulungan. Puno ng determinasyon ang mga mata ni Tala. Kaya habang ginagamot ko si Marco, itinala ko ang lahat ng proseso sa paraang may papaliwanag kahit sa Western medicine. Inilabas ni Tala ang isang makapal na folder. Ito po ang pagsusuri sa proseso ng pagaling ni Marco gamit ang nga termino ngang modernong medisina. Kung aling meridian ang konektado sa aling nerbiyos, kung ano talaga ang daloy ng enerhiya bilang bioelectrical signals. Habang binubuklat ni Ricardo ang folder, lalo siyang namangha. Ito ay isang napakagandang research material. 3 taon ko po itong pinag-aralan, araw at gabi. Ang paraan para may paliwanag ang tradisyonal na medisina sa pamamagitan ng Western medicine. Sakto noon, isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Si Dr. Robert Johnson, isang propesor mula sa Harvard Medical School. Tala Reyes, natakbuhan din kita, hingal na sabi ni Dr. Johnson. Dr. Johnson, bakit po kayo nandito? Nagulat si Tala. Napanood ko ang broadcast ng CNN at agad akong lumipat papuntang Pilipinas. Kailangan kitang makausap. Si Dr. Johnson ay isang kilalang neurosurgeon na nasa 60 spice, 40 taon na akong doktor. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaso. Gusto kong matutunan ang iyong paraan ng panggagamot. Profesor, wala po akong formal na edukasyon sa medisina. Hindi iyan mahalaga. Ang resulta ang nagsasabi ng lahat, buong pusong sabi ni Dr. Johnson. Tumingin si Tala kay Ricardo. Mr. Javier, ano po sa tingin ninyo? Nasa sa inyo po iyan, Tala. Ngunit nagisip sandali si Ricardo. Kung ito ang habilin ng inyong ama, ang pag-ugnay sa silangan at kanluran, gusto ko pong tumulong. Paano po kayo makakatulong? Gagawa tayo ng isang foundation, ang Javier Medical Research Foundation, para suportahan ang iyong pananaliksik at maging isang institusyon kung saan makikipag-ugnayan ka sa mga doktor mula sa buong mundo. Nanining ang nga mata ni Tala. Talaga po bang gagawin ninyo iyon? Siyempre. Ito ang paraan ko para masuklian ang pagliligtas mo sa buhay ng aking anak. Naging interesado rin si Dr. Johnson. Napakagandang ideya niyan. Ang Harvard ay handang makipagtulungan. Nang gabing iyon, nausap ng matagal ang apat sa hardin. Tita Tala, ano na po ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Marco. Una, kapag naitatat na ang foundation, sisimulan natin ang sistematikong pananaliksik para matutunan din ng ibang doktor ang aking paraan. Ngunit, okay lang po bang ibunyag ang sikreto ng inyong daan-daang taong tradisyon? Nang aalalang tanong ni Ricardo. Sabi pong aking ama, ang kaalamang itinatago ngang isang tao ay tuluyan ding maglalaho sa pamamagitan ng pagbabahagi, lalo itong unlad, may katiyakan sa boses ni Tala. At dahil kay Marco, naintindihan ko na ang tunay na pagaling ay hindi nagmumula sa teknik, kundi sa puso. Lumapit si Marco kay Tala. Tita Tala, gusto ko pong maging doktor sa hinaharap para makatulong din sa mga tao tulad ninyo. Talaga? Kung gayon, kailangan mong mag-aral ng mabuti. Opo, at gusto kong maging isang mabuting tao tulad ni Daddy. Tumingin si Marco kay Ricardo. Nagbago na si Ricardo.
Hindi na siya isang taong habol lang ay pera at tagumpay. Mas malalim na niyang iniisip ang oras para sa kanyang anak at ang tunay na kahulugan ng buhay. Marco, si Daddy rin, iba na ang magiging paraan ng pamumuhay ko. Mas magtutuon ako sa magawaing makakatulong sa kapwa, naantik si Dr. Johnson. Matagal na akong hindi nakakarinig ng ganitong kainit na usapan. Sa panahong ito na nagiging mekanikal na ang medisina, nakakatuwang makita ang ganitong makataong panggagamot. Nang gabing iyon, sa ilalim ng mabituing kalangitan, nangako ang apat ng isang bagong simula. Napasya si Tala na ibahagi ang kanyang kakayahan sa mundo at susuportahan siya ni Ricardo. Nangako si Marco na magiging doktor sa hinaharap para makatulong sa mas maraming tao at napasya si Dr. Johnson na magtata ng isang East-West Medicine Integration Program sa Harvard. Ngunit ang simula ng lahat ng ito ay ang walang katapusang pagmamahal ng isang ama, ang hindi sumusukang determinasyon ng isang binatilyo, at ang buong pusong dedikasyon ng isang manggagamot. Pinatunayan nila na ang tunay na himala ay hindi namumula sa teknolohiya ng medisina kundi sa paibig. Habang papalapit ang pagtatapos ng kanilang 3 buwan sa Pilipinas, si Marco ay naging isang ganap na bagong tao. Hindi lang ang kanyang katawan ang gumaling, kundi pati na rin ang kanyang puso at isipan. Dad, ayoko nang bumalik sa Amerika, sabi ni Marco kay Ricardo. Bakit? Hindi mo ba namimiss ang nga kaibigan mo? Mas gusto ko dito. Dahil dito ko natutunan ang nga tunay na mahahalagang bagay. Malalim at malinaw ang tingin ni Marco. Ano ang natutunan mo? Na may mas mahalaga pa kaysa sa pera at tagumpay. At ang tunay na kaligayahan ay dumarating kapag tumutulong ka sa iba. May pagmamalaking tiningnan ni Ricardo ang kanyang anak. Bago ang aksidente, si Marco ay isang mayabang na binatilyo na itinuturing na natural lang ang yaman ng kanyang ama. Ngunit ngayon, siya ay naging isang mapakumbaba at mabait na binata. Ilang araw bago ang kanilang paalis, may mahindi inaasahang bisita ang dumating. Ang madating pasyente na ginamot ni Tala. Unang tumakbo palapit si Miguel. Ngayon, isang second year high school student na, mas tumangkat siya at mukhang mas matipuno. Miguel, ang laki mo na! Masayang niyakap ni Tala ang binata. Tita Tala, nanalo po kami ng 3 place sa national tournament. May pagmamalaking sabi ni Miguel habang hawa ang isang soccer ball. Ang galing, sunod-sunod na lumapit ang iba pang mga pasyente. 60 anyos na lolo na nakarecover mula sa stroke. 30 anyos na babae na muling nakalakat matapos ang isang aksidente. At isang dalagita na nalampasan ang isang congenital disorder. Isang kabuwang, 15 pasyente at kanilang nga pamilya ang bumisita. Tala, maraming salamat po. Dahil sa inyo, mayroon kaming bagong buhay. Walang katapusan ang nga pasasalamat. Habang pinapanood ang eksena, labis na naantik si Marco. Tita Tala, ang dami niyo na palang natulungan. Hindi gaanong karami ang 15 Marco, mapakumbabang sabi ni Tala. Ngunit ang 15 taong ito ay tutulong naman sa iba. Tulad ni Miguel, sa pamamagitan ng pagpapakita na hindi dapat sumuko sa mapangarap. Naintindihan ni Ricardo. Kung gayon, ang pagaling ay isang chain reaction. Tama po. Ang pagaling ng isang tao ay napapasaya sa kanyang pamilya at ang kaligayahang iyon ay kumakalat sa mga taong nasa paligid. Iyon po ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang trabahong ito. Lahat ay tumango sa sinabi ni Tala. Nang gabing iyon, isang farewell party ang idinaos. Sa hardingang bahay, nagtipon ang nga pasyente, kanilang pamilya, at maging ang nga doktor para sa isang masayang salusalo. Dumating din si Dr. Antonio de Leon. Tala, naging makitit ang aking pag-isip noon. Patawarin mo ako. Buong pusong humingi ng tawad si Dr. de Leon. Hindi po, doktor. Naintindihan ko po. Mula ngayon, magtulungan po tayo para sa ikaunlad ng tradisyonal at modernong medisina. Sa sinabi ni Dr. de Leon, masayang ngumiti si Tala. Kung gayon, kapag pumasok na po si Marco sa medical school, maari niyo po ba siyang gawan ng recommendation letter? Siyempre, isang karangalan. Sa sandaling iyon, tumayo si Marco sa harap ng lahat. Maari po ba akong magsalita? Lahat ng mata ay nakatuon kay Marco. 3 buwan na po ang nakalipas. Ako ay isang mayabang at makasariling tao. Itinuring kong natural lang ang pera at kapangyarihan ng aking ama at wala akong pakialam sa paghihirap ng iba. Nangingini ang boses ni Marco. Ngunit nang maaksidente ako at maranasan ang desperasyon, naintindihan ko na ang tunay na mahalaga ay hindi pra o kapangyarihan, kundi pag-ibig. Bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Ricardo. Ang pagmamahal ng aking ama, ang dedikasyon ni Tita Tala,
at ang kabaitan ninyong lahat ang nakpabago sa akin, tumingin si Marco kay Tala. Tita Tala, nagpapasalamat po ako sa pagpapagaling ninyo sa aking katawan, ngunit mas nagpapasalamat po ako sa pagpapagaling ninyo sa aking puso. Marco, ikaw mismo ang nagbago, nagbigay lang ako ng daan. Hindi po, kayo po ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang bagay. Ano iyon? Na kahit sa pinakadesperadong sitwasyon, hindi dapat mawala ng pag-asa at ang kagandahan ng isang buhay na inialay para sa kapwa. Tumingin si Marco sa lahat. Sa hinaharap, magiging doktor po ako para makatulong sa matao tulad ni Tita Tala. At ibabahagi ko po ang pagmamahal na natanggap ko. Lahat ay pumalakpak. Noon, tumayo rin si Ricardo. Maaari rin po ba akong magsalita? Huminga ng malalim si Ricardo. Inyalay ko ang aking buong buhay sa pera at tagumpay. Hindi ko man lang nabigyan ng sapat na oras ang aking anak. Ngunit dahil sa aksidente ni Marco, naintindihan ko na ang tunay na tagumpay ay hindi kung gaano karami ang mayroon ka, kundi kung gaano karami ang ibinabahagi mo. Inabot ni Ricardo ang isang sobre kay Tala. Tala, ito ang permit para sa pagdatatag ng Javier Medical Research Foundation? Magsisimula tayo sa initial budget na $100 million? Nagulat si Tala. Mr. Javier, napakalaking halaga po niyan? Hindi. Mali na halaga lang iyan kumpara sa buhay nga aking anak. At sa pamamagitan nito, mas marami pa tayong matutulungan. Pumalakpa si Dr. Johnson at lumapit, and Harvard Medical School ay aktibong makikipagtulungan sa foundation na ito. Mula sa susunod na taon, magbubukas kaming East-West Medicine Integration Course. Nang gabing iyon, huling nag-usap sina Tala at Marco. Marco, sa hinaharap kahit mahirap huwag kang susuko. Opo, tita, pero hindi po ba kayo nalulungkot? Wala po kayong pamilya. Ngumiti si Tala. Hindi ako nalulungkot dahil ang mataong tulad ninyo ang aking pamilya. Ako rin po, hinding-hindi ko kayo makakalimutan at siguradong magiging doktor ako at babalik dito. Pangako? Opo, pangako. Kinabukasan, sa Naya, naganap ang kanilang pamamaalam. Si Tala at maraming tao ang nahatid kina Ricardo at Marco. Tala, maraming salamat, malalim na yumuko si Ricardo. Ako po ang dapat magpasalamat. Dahil kay Marco, nahanap ko ang aking mission. Pakiusap, pagtagumpayan ninyo ang gagawain ng foundation. Opo, gagawin ko ang lahat, niyakap ni Marco si Tala. Tita, mahal kita. Mahal din kita, Marco. At bumalik na sina Marco at Ricardo sa Amerika. 2 taon ang lumipas. Ang Javier Medical Research Foundation ay naging isang kilalang institusyon sa buong mundo. Ang paraan ng panggagamot ni Tala ay napatunayan na ng agam at pinaaralan ng maraming doktor. Si Marco ay pumasok sa pre-med sa Harvard at naging unang estudyante ng East-West Medicine Integration Program. Tuwing bakasyon, bumibisita siya sa Pilipinas at tumutulong kay Tala sa pag-alaga ng mga pasyente. Ibinago ni Ricardo ang direksyon ng kanyang negosyo at nag-invest sa larangan ng medisina. At buwan-buwan, bumibisita siya sa Pilipinas para tingnan ang gawain ng foundation. Si Tala ay nanatili sa kanyang lumang bahay sa paanan ng bundok sa Tagaytay, patuloy na nanggagamot, ngunit hindi na siya nag-isa. Ang doktor mula sa iba't ibang panig ng mundo ay kasama niyang nagtatrabaho. Natututong ang kanyang paraan at bumabalik sa kani-kanilang bansa para tulungan ang mas maraming pasyente. Isang araw ng taksibol, habang pinakmamasdan ni Tala ang pamumulala ng mapuno sa kanyang hardin, naisip siya, Itay, natutupad ko pa ba ng maayos ang aking misyon? Ang mga talulot ng bulaklak na tinatangay ng hangin ay tila sagot ng kanyang ama. Mahusay, Tala. Ang pagpapagaling sa pamamagitan ng pag-ibig, iyon ang tunay na misyon ng ating angkan. Noon, may narinig siyang isang pamilya na boses mula sa malayo. Tita Tala, si Marco pala, tumatakbo palapit. Mas tumangkat na siya at mukhang mas matata. Isang ganap na binata. Marco, kailan ka dumating? Kahapon po. Dito po ako, mag-aral buong bakasyon. Masayang ngumiti si Marco. Mabuti naman. Kung gayon, simulan na natin ngayon ang paaral para maging isang tunay na doktor. Opo, excited na po ako. Habang pinapanood ang dalawang papasok sa bahay, humuni ang mapuno sa hadin sa ihip ng hangin. Ang himala ng pagaling na naksimula sa pag-ibig ay patuloy na kumakalat. Ang kwentong ito ay nag-iwan sa atin ng isang mahalagang tanong. Ano nga ba ang tunay na pagaling? Ang makabagong teknolohiya ng medisina ba? O ang isang mainit na puso?
Ang pagaling ni Marco ay isang medikal na himala, ngunit ang mas malaking himala ay ang pagbabago sa puso nga tao. Ang isang mayabang na binatilyo ay naging isang mapakumbaba at mabait na binata. Ang isang amang habolang ay ay natutunan ang kaligayahan ng pagbabahagi. Naranasan mo na bang makatanggap ng kabaitan mula sa isang tao sa gitna ang isang mahirap na sitwasyon? At paano ka binagong kabaitang iyon? Minsan, ang mga pinakadesperadong sandali ang nagiging pinakamalaking pagkakataon para sa paglago. Ang mahalaga ay huwag sumuko sa mga sandaling iyon at suportahan ang isa't isa. Kapag nakikipakilala ka sa isang tao, ano ang una mong tinitingnan? Ang panlabas na anyo ay yaman ba? O ang tunay na pusong ay isang tao?